meeting, sinimulan natin ang discussion sa Schrödinger equation. Okay, and sinamarize natin yung ilan sa mga tawag dito, equations na gagamitin, na typically ginagamit once you solve the solution to the Schrödinger equation. And then nag-try tayo na and then kinonsider natin yung hydrogen atom. By solving the Schrödinger equation for the hydrogen atom using yung electrostatic potential between an electron and a proton, positive charge and a negative charge. Okay? The way we approached yung pag-solve ng Schrödinger equation was to use yung method ng separation of variables. Okay, and by doing that, we were and also ginamit natin ang coordinate system ay yung spherical polar. So when we use separation variables dun sa spherical polar, na separate natin siya into three differential equations na dependent lang sa r, yung isa dependent sa theta, at yung isa dependent sa phi. Na-solve na natin yung differential equation, okay, na may dependence dun sa azimuthal. So yung azimuthal equation ang sinolve natin at nakita natin na yung solution is actually a simple exponential. Okay, at dahil yung azimuth, yung definition ng azimuthal angle ay dun sa xy plane, so nakita natin na yung solution dun sa differential equation, dun sa azimuthal equation ay periodic din. Okay, so as a result ng periodicity, nakuha natin yung m, okay? Nakuha natin yung values ng m na ina-allow ng equation at sinabi na at define natin to as yung tinatawag na magnetic quantum number. Okay, so yung magnetic quantum number ay 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 2, and so on and so forth. So mga positive and negative integers. Okay. Ngayon, ipagpatuloy natin yung yung derivation, complete natin yung derivation. So, after natin ma-derive itong azimuthal equation, ang susunod natin i-derive ay yung solution dito sa polar equation, which is this one. Okay, so ito yung polar equation. Okay. Okay, at isulat natin siya ulit dito. So we can write yung polar equation as seryoso as sine theta d theta sine theta d theta, okay, ng capital theta, okay, plus L times L plus 1 sine squared theta minus M squared, and then capital theta equal to 0. Okay. Nakita nyo na yung equation na ito before. Sa isa sa mga previous na lessons nyo sa mathematical methods. Okay. Yung solution nito is given by this equation A E sub L super M cosine theta. Now, yung P sub L super M ay tinatawag na associated Legendre function. Okay, so if you go back dun sa RFK at hanapin yung associated Legendre function, you will see exactly itong differential equation na yan.
Okay? And yung solution. Now, yung associated Legendre function na yan, okay, is given by x 1 minus x squared absolute value ng m over 2 d dx. So mth derivative, absolute value ng mth derivative, so p sub l x l to l. Okay? Where yung p sub l of x is the lth Legendre polynomial. Okay, and yung isang tawag dito, yung isang definition ng polynomial na to ay in terms of this equation, PLX 1 over 2 to the L factorial d dx to the L ng x squared minus 1 to the L. Okay, ang tawag natin dito sa solution na ito is Rodriguez formula. Okay, note na yung yung solution ng polar equation ay in terms of function theta or actually specifically cosine theta, pero yung associated Legendre function ay function ng x. Okay, which means na yung x, okay, pag dinederive natin yung solutions for certain values of L and M, to treat nyo muna yung derivatives with respect to x. Okay, and then pagdating sa dulo, i-replace yung x with cosine. Okay, pag nakuha niyo na yung final answer o yung pag nakuha niyo na yung derivative, i-replace niyo with cosine. Makikita niyo rin na it's easier to work with x, di ba? Kesa cosine, di ba? Imagine niyo derivative with respect to cosine theta. Paano niyo gagawin yun, di ba? So parang kailangan yung tignan yung mga cosine theta functions, iti-treat niyo siya as one variable. So, ni-replace dito yung x o yung cosine theta in terms of x. Dito lang sa example na to, mas madaling i-handle ang x. Sa tunay na buhay, hindi. Wala na talaga yung mga... Hindi na ako mag-joke kahit kailan. Seryoso na ako. Okay, so... Hindi, baka nilalamig lang ako. Lamig na eh. Hindi dahil siya. Nilalamig na ako kanina pa. At walang effect yung walang effect yung ventilador. Hindi siya nakadagdag ng lamig. Kasi dito galing yung hangin. Baka pagsarap. Baka yun yung solution. Di ba kayo nilalamig? Ha? Hindi. Ano kayo? Bumayahe kayo eh. Diba? So, anyway. Pag nakikita kayo, may ventilador na pala nakabukas. Okay. Kanina dyan galing yung lamig, ngayon doon. Hindi, okay lang yan. Matotolerate ko pa yan. Okay, sige. Kunin natin yung... so, by the way, ano itong L, subscript na L, saka subscript na M? Yung M, alam natin, as the magnetic quantum number. Okay? Dito yung galing. Ito, yan yung M. Diba? So, it's the same M na nandito sa associated Legendre function. At yung M na yan, na-derive natin last time as the magnetic quantum number. Okay? Now, ano yung L? Okay, ang L is also an integer. Okay? And L and M are related. Madederive natin yung relationship ng L at saka ng M mamaya. Okay? For now, i-treat natin yung L or gamitin natin yung L for integers. Okay, so let's start with L equals 0 and then 1, 2, 1, 2, 3, and so on and so forth. Okay. So, sige, ganito.
Kinopya nyo ba yung tatlong equations? Yung itong equation na ito, itong associated Legendre function, at saka yung Rodriguez formula. Kinopya nyo ba yan? Kopya nyo kasi maglilipat ako ng blank slide. Yung alin? Yung absolute M over 2 exponential. Oh, 2. Absolute M over 2. Hindi yata pasok sa standards mo yung itsura ng 2 ko eh. Yan. Mukha na bang 2? Buti wala nagsusulat sa inyo sa evaluation na ang pangit ng handwriting ko. Ha? Disem? Alam ko na kung kanino galing. Pinasulat mo kay Roch. Roch, ikaw na magsulat. Okay, simula tayo sa L equals 0. So L equals 0. So ang una nating i-derive, una natin kukunin muna yung Rodriguez formula. Okay? Pag nakuha natin yung Rodriguez formula, insert kasi natin yan dito sa associated Legendre function. Okay? And then pag nakuha na natin yan dyan sa associated Legendre function, lalagyan natin siya dito at i-replace natin yung x with cosine. Okay? Then, itong A is a normalization o kukunin yung A by normalizing yung wave function na ito. Okay? Okay, so ganun yung process. So let's start with the associate with the Rodriguez formula. So kaya ako pinasulat sa inyo para sa Rodriguez formula, P naught of x ay equal sa anong equation? 1 over 2 to the 0 tas 0 factorial, di ba? 0th derivative ng x squared minus 1 to the 0. Okay, ang x squared minus 1 to the 0 ay 1, and then yung 0th derivative is just, di ba? Wala kayong gagawin derivative kasi, di ba? So 1 lang siya. Ang 1 over 2 ang 0 factorial ay ang 2 to the 0 ay okay, so ito ay equal sa 1. Okay? Okay, next. So L equals 1. Okay. Puro Rodriguez muna tayo. So for L equals 1, ano ngayon ang ating anong tawag dito? Rodriguez function. So 1 over 2 times 1 factorial, so 1/2 lang yan. And then first derivative ng x squared minus 1. Okay. Anong derivative niyan? Ano yung derivative ng x squared minus 1? 2x. Tapos multiply nyo by 1/2. So, yeah. Okay. Then, tignan natin yung P. L equals 2. P2x. So, equal to sa 1 over 2 squared. So, 4. And then, 2 factorial. 2, so 8. Diba? So, 1 over 8. Tama? Ano yan? Ang second derivative. Okay. Ng x squared minus 1 squared. Siyempre, expand nyo muna yan, di ba? Mas madali. X to the 4th power minus 2x plus 1. Okay. Yan na ngayon ang kunan nyo ng derivative. O, yung first term will give us, after taking the derivative twice, so 4x cubed, tsaka, okay, so 12x squared. Tapos, yung second term will give us 4. Okay. And yung third term, okay.
So, ang P2x ngayon ay equal sa? Nakuha na natin yung second derivative. Okay? So, mag-iwan ako ng 1/2 dito. Okay? Oh, times 1/4 na yun. 1/2 times 1/4 yan, di ba? So, 12/4 ay 3x squared minus 1. So, yan ang ating P2x. Okay, so first three, anong tawag dito? Rodriguez, tawag dito, Rodriguez functions. Okay, now, ang gawin naman natin ay yung associated Legendre polynomial. Alam ko hindi ganyan talaga ang pagbigkas niyo. Legendre, parang ganun. Well, anyway, hindi nagmamatter. So, P, anong gagawin natin? So, ang gawin natin ay m equals 0 muna, tapos, sige. So, ito siya. So, tingnan natin to. M equals 0, tsaka L equals 0. Okay. So, M equals 0, L equals 0. So, P sub 0, 0, super 0 ng X. So, gamit yan, ano makukuha natin dyan? Equal yan sa 1 minus X squared raised to the 0. Di ba? Tignan niyo yung equation ng Legendre, associated Legendre function. 0, and then 0th derivative, di ba, ng P not of X. Pero ang P not of X is 1. Eh, 0th derivative lang naman yan. Di ba? So ito ay equal sa 1 minus X squared to the 0 ay 1. 0th derivative, wala kayong gagawin derivative. Tapos yung P not of X nyo is 1. So ano yan? 1. Okay, so M equals 0, L equals 1. So P1, 0, X. PLM, nasa baba yung L. Okay, so 1 minus X squared raised to the 0. Tapos, 0th derivative pa rin okay, ng P1 of X. So, ano to? Ang P1 of X ay X. Okay, first derivative niya ay 0th derivative to, no? 0th derivative pala yan. Kasi yung M is 0 eh. So, 0th derivative ng X ay X, tapos 1 minus X squared to the 0 ay 1. So, ito ay equal sa X. Okay, M equals 0, L equals 2. So, P 2 super 0 X equals to 1 minus X squared 0 to the 0 ddx to the 0 ng P2X equals sa, anong P2X? 3x squared minus 1. So, anong napansin natin dito? For any value of L, as long as yung M ay 0, yung Rodriguez, yung associated Legendre function is the same as the Rodriguez equation. Okay, or Rodriguez function. Okay.
So gawin natin next ay m equals 1 at L equals 0. So m equals 1. So L equals 0. Ito ay 0. M equals 1. 1x equal to 1 minus x squared raised to the first power, first derivative ng p naught x. Anong p naught x? Sir, Yes. 1 minus x squared. Hindi mo ba siya 1 half? Ay, tama. 1/2. 1/2. So anong sagot dito ngayon? Anong derivative ng 1 with respect to x? 0. 0 times. So ito ay 0. Okay. M equals 1, L equals 1. So P1, P sub 1 super 1 is equal to 1 minus x squared raised to the 1/2 first derivative ng P1x. Anong P1x? X. So derivative nito with respect to x ay 1. Ang matitira dito is 1 minus x squared raised to the 1/2. Ngayon, ni-replace natin to with cosine. So anong 1 minus cosine squared theta? Tapos square root? Sine theta. May square root ka pa. May square root ka pa. 1 minus cosine squared theta is sine squared theta and then kukunin yung square root. Okay? Okay. M equals 2, L equals 1. So P1 super 2x equals 1 minus x squared. Absolute value ng 2 divide by 2. So raised to the first power. And then derivative, second derivative squared ng P1x. Anong P1x? Second derivative na ay 0. Okay, so actually dito mapapansin nyo, okay, from this and this, na yung m ay hindi pwedeng mas malaki kaysa L. Kasi hindi nagme-make sense kasi yung derivative mo, yung number of times na i-take mo yung derivative ay greater kaysa yung highest power ng x. Right? So magiging 0 yun parati. So yun yung magiging unang condition dito. Okay? From these examples, ang unang condition na makikita natin is yung absolute value ng m must be greater than L. Okay, so for m equals 2, L equals 2, then we have P sub 2 super 2 is equal to x, 1 minus x squared to the first power, second derivative ng x, ng P2x. Anong P2x? 1/2 3x squared minus 1. So anong P sub 2 super 2 ng x? So yung second derivative ng 3x squared ay 6. Divide by 2? 3. So 3 times 1 minus x squared. And then pag pinalitan na natin yan ng cosine theta, 3 sine squared theta. Okay. Equal yung? Oh, nakita natin na equal sila. Ito, m equals 2, L equals 2, then m equals 1, L equals 1. Yes. Okay, and then syempre mag-work siya kung mas malaki yung ito, under this condition, di ba? Mas malaki yung m kesa L. So if we try, for example,
M equals 3, L equals 2. So, ano to? P sub 2 super 3 ng x. So, ito ay 1 minus x squared 3 over 2. And then, third derivative. Okay, third derivative ng x to, no? Third derivative ng x with, third derivative with respect to x ng m, sorry. M is 3, third derivative, and then ito ay p 2x. Zero. Wait. P, Zero po. Kasi mas malaki pa yung- ay, oo nga, tanga. Mali. Sorry. Dapat mas malaki yung M kaysa dapat mas maliit yung M kaysa. So 2, 3 dapat. 2, 3. So P sub 3 super 2. Sorry. So 1 minus x squared raised to the first power, second derivative ng x, tapos P3x. Kinuha ba natin yung P3x? Okay. Sige, try natin kunin yung P3x. Anong P3x? So from the Rodriguez formula, 1 over 2 to the third power, 3 factorial. Then third derivative ng cube. Okay. So 1 minus 8 times 6. Third derivative cube. Alam niyo kung paano kunin yan? X cube minus x to the 6th power, 3x to the 4th power, 3x to the 2nd power, plus 1. Di ba? Yung, ang tawag sa triangle na yun? 1, 3, 3, 1. Pascals. Okay. So, anong ibibigay sa atin to ngayon? Yung third derivative ng first term. 6 times 5 times 4. 120. Times x raised to the third. Minus 3 times 4 times 3 times 2. 9 times 4, 36 times 2, 72. 72. 72 lang, no? Tama ba? Ay, hindi, x. May x pa. Hindi talaga nawawala ang x. Okay. Simplify natin yan. 120. Ano bang ano sa kanila? Ha? 120. Sige, simplify na lang natin. Ano yung 8 times 6, 48? So, anong, shit. 24? 120 divided by 6, 20, di ba? 20 divided by 8. Anong pwede natin itira? 24, di ba? Pwede. So, may 1/2. May 1/2. So, 20 divided by 4 ay 5. So, 5x cubed. So, magtatanggal din ako ng 1/2 dito. So, essentially, i-divide ko lang to by 4 times 6, 24.
Tama, no? So 3 minus 3x. Tama? Hirap ng math. Kaya nga tayo nag-physics eh. Ha? 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 Patigasan ha. Okay, so ipapasok natin yung P3 na yan dito. Kukunin pa natin yung derivative twice. Right? So for m equals 2, L equals 3, ang P3 2x ay equals sa 1 minus x squared. Ano yun? Okay, kunin na natin yung derivative. Ito. Yan. Kunin natin yung derivative niyan. Second derivative ng 5x cubed ay 15x 30 15x squared tapos 30x. Tama? Divided by 2, 15x. So, 15x. And yung second term ay magiging 0 lang. Okay? I-replace natin itong ngayon ng lahat ng x's ay i-replace natin ng cosine. So, 15 cosine theta sine squared. Okay. Okay, now kung may access kayo dun sa sa ebook, pumunta kayo sa page 141 nung book, page 127 nung page 141 na lang nung buong ebook. Makikita niyo yung table 4.1 at yung andyan sa table 4.1 nakalista lahat ng mga associated Legendre function hanggang sa L equals 3. At essentially yun yung ginawa natin. Chinek di ba? So tama naman yung mga nakukuha natin, no? Okay. Siyempre, ang next step na lang dyan is to normalize para makuha yung A, yung normalization. Sorry. Pag nag-normalize kayo, ang tawag dito, you can normalize each component individually. So, pwede nyo i-normalize ito without thinking of yung radial component at saka yung azimuthal component. So, direction nyo na siyang i-apply. Siyempre, ang kailangan nyo lang malaman kung ano yung values nun, kung ano yung limits nun, integration nun with respect to theta. Now, let's go deeper dun sa sa condition na ito. M greater than L. Ha? Oo nga, less than dapat. Para may values. So, if L, so M is less than L. So if L is equal to 0, 1, 2, 3, and so on and so forth, ano yung mga allowed values ng M? Pwedeng negative values, di ba? Kasi kung titignan nyo rito saan na yun? Kung titignan nyo dyan sa associated Legendre formula, absolute value ng M yan. Right? Absolute value siya ng M. So pwede siyang maging positive tsaka negative. So pwede actually siyang mag-start from negative L. Diba? Pwede ring positive L. Okay? And yung next step dito, kung negative L yung pinakamababa, ano yung susunod? Hindi pa. Negative L plus 1, negative L plus 2, and so on and so forth. Tapos negative 2, negative 1, 0. Tapos saka yung 1, 2, and so on and so forth hanggang sa L minus 1. Tapos ang pinakamataas ay L.
Tama? Hmm? Less Less than or equal to. yung Yung condition na ito na nilagay ko kanina, ang sinasabi nito is zero. hindi siya mag-work for this. So dapat mag-work lang siya for this. Okay, now yung L na yan, makikita natin ay also quantized. So ang tawag dyan is the orbital angular momentum quantum number. Okay, pause muna tayo ng kaunti at pag-isipan nyo kung saan nyo nakita yung n is equal to negative L plus 1 hanggang sa 0 hanggang sa L minus 1 to L. First of all, familiar ba sa inyo yan? At kung Yes. familiar, saan nyo siya nakita? Chemistry. Chemistry. Saan? Sa aling concept? Number of electrons per shell? Actually. Spin up, spin down, mga ganun. Pero hindi ito yun. Pero malapit ka na. Tama. Nandun yung sa electric configuration. Okay? Yung L, sila yung SPDF. Okay? So yung L equals 0 corresponds to S, yung L equals 1 corresponds to P, L equals, ano yun? 2 corresponds to D, and so on and so forth. Okay? Okay, tama ba? Kasi ano yun, di ba? Yung first number kasi doon, yun yung principal quantum number, which is yung N, na makukuha natin from the radial component, from the radial equation. Then ito ay L equals 0 at saka N. Okay, so yung L dito ay yung SPDF. Okay, huwag kayong mag-alala, i-discuss natin yan further. Mamaya. So, now, na-solve na natin yung tawag dito. Anong tawag natin dito? Yung product ng polar at saka azimuthal ay angular. So, na-solve na natin yung angular equations. Kung babalikan natin ito yung angular equation. Okay, it's a differential equation that consists of both yung theta at saka yung phi. At sinabi natin na yung solution ng angular equation is just the product of the solution of the polar equation at saka solution ng azimuthal equation. Okay, which means na yung y na to ay dapat meron ding subscripts. Tama? Na magde-depend sa L at saka sa M. Okay, so kung titignan natin, so for M equals 0, L equals 0, yung solution dun sa angular equation ay, so y 0, 0 ay equal sa, ano yun? Theta 0, 0. Okay, ito. Para hindi kayo nalilito. Ito. Diba? A times P
A times P00 ng cosine theta. So sige, yun lang ilalagay ko. A times P00 ng cosine theta times yung anong tawag dito? Azimuthal na equation. Pero ang azimuthal na equation is exponential I m phi. Anong value ng m dito? 0. So anong exponential ng I m phi? Exponential ng 0 ay 1. So ito na yung solution ng so y pero ang p00 is 1. Okay, so ito ay equal lang sa a. Pero pag ni-normalize nyo yan, yung normalization constant na yan is 1 over 4 pi or square root ng 1 over 4 pi. So ang m equals 0, l equals 1 is just 1, 0 equals sa ilalagay ko na yung normalization constant. 3 over 4 pi raised to the 1/2 square root ng 3 over 4 pi. Tapos ito ay p sub 1 super 0 ng cosine theta, right? So ang p sub 1 ng ano to? Nasaan na yun? P sub 1 ng hindi, sorry. Sinolve ba natin? Yung x sub 1 super 0. Sa Ito, no? Ito pala. X, no? So ibig sabihin ito ay cosine theta. So ito ay cosine theta. Ngayon, ang m is still 0, so yung azimuthal na solution is just 1. Diba? Exponential I m phi. Ang m is 0. Okay. Pag ang m is 1, again, pwede siya maging plus or minus 1. Diba? So ang L is 1. So ito ay y1 plus or minus 1. Ang solution dito is minus plus ng 3 over 8 pi square root nun. And then ito ay P1 x or P1 cosine theta. Pero ang P1 cosine theta is, sorry, ang P1, saan na yun? Sine, saan ko nilagay yun? Hindi ko yata sinolve, no? Ay, ito ba yun? Ito yun, no? Hindi ko. Ito. Oh, ayan. Sine theta. Sine theta. Tapos, exponential siya ng I m phi. Pero ang m is plus or minus 1. So, exponential ng plus or minus I times 1 times 5. Okay. Pansinin nyo itong sign dito . So, pag m is equal to plus 1, ang solution ay negative. At pag yung m ay equal sa negative 1, ang solution ay positive. Okay? So marami pang ibang values yan, depende sa value ng m tsaka m. Now, ang tawag dyan sa solution na yan, which involves theta and phi, solution ng angular equation, ay spherical harmonics.
Okay, questions? Okay. Angular, ano to, solution to the angular equation. Ang phi ay umiikot along the xy plane at yung theta ay with respect to the measure with respect to the tawag dito, to the positive z axis. Okay, so yung theta ay umiikot dun sa xy plane. So kung halimbawa ito yung xy plane nyo ay ito yung xy plane. So pag ganyan lang yung yung phi. Pero yung theta nakaganyan. At pwedeng umikot yung theta. Okay? Okay? Pero note na yung theta ay sin theta, cosine theta. So ibig sabihin yung theta ay pwedeng magbago ng value. Right? Right? Hindi siya constant na ganyan. Pwedeng lumiit, lumaki, and so on and so forth. Okay. So y, ang general solution dito is y L m theta phi ay equal sa epsilon square root ng 2 times L plus 1 over 4 pi L minus absolute value ng m factorial over. Grabe naman, nagsusulat lang ako ng matindi equations dito. Yung sigaw niya, oh. Ganun din bang sigaw niyo sa utak niyo? Mas malala? Habang nagsusulat ng equations na ito? Ah! Okay, yung epsilon na yan is just a constant, negative 1 to the m for m greater than or equal to 0. And it has a value of 1 for m less than or equal to 0. You can normalize yung, of course, yung normalization yan is derived from this pi ng y L m theta phi, okay, complex conjugate y sub L m theta phi sine theta d phi So anong, syempre normalization to. No? So D, L, L prime, D, ay, sorry, ito ay M prime, ito ay L prime. Yung second na, ano, second na harmonic. Okay. Okay na? Copy niyo na? Okay. So ang gagawin ko at this point ay ipopost ko lang tong record. Zoom recording. Nakashare pa rin, no? So, kasi nakalagay dito stop share. So, ibig sabihin nakashare pa rin. Hopefully, share pa rin siya. Okay, so now, ang isusolve natin ay yung radial equation.
If we go back dun sa notes from last meeting, ang radial equation is given by this one. Ito. Yan. Ay, pwede pala akong gumamit ng yan. Yan yung radial equation. At when we used yung separation of variables, sinabi na inequate natin to sa L times L plus 1. Okay? So ngayon, pag sinulat natin to, ang lalabas na radial equation ay d dr r squared d dr ng capital R minus 2m r squared over h bar squared d of r minus e r, and then ito na yung L times L plus 1, and then times. Yung V of R dito ay yung electrostatic na potential. KQ over R. Okay. Now, gagawin natin is magkakaroon tayo ng change of variables. Okay. So we're going to do a change of variables. So we're going to introduce a new variable u of r, okay, which is equal to r times capital R. Which means na ang r is u over small r. Kasya ba yan sa lahat? Then yung derivative ng capital R with respect to R ay so ano? R du dr, hindi natin alam yung u, di ba? Minus u all over r squared. Di ba? Ano ang tawag dito? LDH minus 8, ano? Low D high minus high D low over low squared, di ba? Yun ba talaga ang tawag doon? Quotient rule? Tagal na kasi nung huli akong nagano. Nung nag-Mat 53 ako. Nakikita ko pa si Sunshine Cruz. Kasi siya yung si Sunshine Cruz, yung klase niya ay before yung klase namin. So, and dun din sa same classroom. So, oo. Bakit ko sasabihin yung hindi totoo? Ang tawag dito. So, paglabas nila, kami naman yung papasok. Tangkad niya. So, tangkad sa akin ng 1-2 centimeters. Pero hindi kasi siyempre para sa, di ba, para sa babae. Pag matangkad siya wag na ako. Masyado ako maraming sinasabi. Anyway, ginagawa natin ito kasi gusto natin palitan ito. Di ba? Okay? Okay. Ibig sabihin, para mapalitan ito, okay, gagawin din natin yung ddr ng r squared dr. So, ano ngayon ang sagot dyan? Okay. R d squared u dr squared. Hindi na natin i-derive kung paano natin. So yung first term is r d squared u dr squared. Okay.
So, itong first term nito. Yan siya. So, isulat na natin. R d squared u dr squared minus 2m r squared over h bar squared um, okay. So minus v, so v of r minus L times L plus 1 v of r, and then L times L plus 1 r is equal to E R. Nilipat ko yung E sa kabilang side. Okay, and then yung L times L plus 1 sa kabilang side din. Pero remember, we're replacing capital R with U over R. Diba? So papalitan natin itong capital R na ito ng U over small r. Itong capital R na ito ng U over small r. At itong capital R na ito ng U over small r. Dali lang. Parang may mali sa sign. Okay. Then I'm going to multiply everything by negative h bar squared over 2m r squared. Okay, so ano mangyayari dito? Negative h bar squared over 2mr d squared d squared u ng dr squared minus or plus vr times u, okay, plus 2m h bar squared over 2m r squared L times L plus U ng times U over R. Ito dapat ay may coefficient dapat dito na 2mr squared over h bar squared. Yan, no? Ito siya eh. So multiply siya doon at saka dito sa E. Okay, so plus and minus. Minus. Okay. So ang right hand side ay magiging equal sa E U over R. Then one last step, multiply ko lang everything by R. So ito magiging h bar squared over 2m d squared u dr squared plus ito ay u over r. So magiging v of r plus h bar squared over 2m L times L plus 1 over R squared times U. Cancel na yung mga R na yan, di ba? Kasi inano natin siya. Then equal sa E times U. Now, mas digestible tong equation na ito kasi it's in the form of Schrodinger's equation, di ba? Negative h bar squared over 2m times yung second derivative ng isang function plus yung potential term equal sa energy term.
Right? So, ibig sabihin, ibig sabihin na ito ay some sort of potential sa natatawagin natin effective potential. So, yung potential na yan, ang tawag dito, consists of yung first term, okay, which just doesn't depend on R. Okay, so it's just a constant. And then meron kang second term, okay, na dependent sa 1 over R squared. So, ang tawag mo sa term na yan is a centrifugal term dahil nga dun sa R squared. Itong unang term dito is actually an arbitrary term. Hindi, dependent pa rin siya sa R. Pero itong first term dependent pa rin sa R. So tama lang yan. And then may centrifugal term. Okay, now itong U na ni-replace natin, ginamit natin sa pag-change ng variable, also follows a normalization condition. So, yan yung normalization condition for U. Okay. Okay. So, tignan natin ito example. So, let's say na meron tayong, na yung potential natin, V of R is equal to 0 if R is less than A and infinite if R is greater than A. Now, it's a bit hard to imagine, pero at least yung form ng differential equation, ang form ng potential ay familiar. Diba? Kung hindi nyo iisipin na R is radius, palitan nyo yung R ng X, dyan sa anong klaseng potential yun? Hindi step kasi zero siya sa isang maliit na region and then oo nga, no, step siya. Step potential siya. So, for R less than A, zero siya. And then for R greater than A, ano siya? Infinite. Infinite. Mataas. Pero ito ngayon ay hindi lang X, kundi R siya. So, radius siya. So, ibig sabihin, from a small value to A, zero yung potential. So, may sphere ka na maliit, and then palakihin mo yung radius ng sphere na yun hanggang sa A, everything inside it, ang potential ay 0. Pero anything outside it, ang potential ay infinite. So ang tawag natin dyan is an infinite spherical well. Okay, so if coming from here, from this equation, itong term na ito ay 0. Diba? Wala na tayong pakialam sa R greater than A kasi infinite naman yung potential. Diba? Ibig sabihin yung probability na makita yung particle doon ay 0. So ang matitira sa atin is h bar, negative h bar squared over 2m
d squared u dr squared, okay, plus plus h bar squared over 2m L times L plus 1 over R squared equals sa times U equals sa E. Okay, if you recall, ang E is h bar squared k squared over 2m. Okay, para sa, ang tawag dito, para sa square well, di ba na-derive natin yan. And ganun din para sa, mukha naman siyang square, well, hindi siya square well, pero confined kasi siya. Di ba katulad ng square well, di ba? And in that case, yung energy is h bar squared over k, h bar squared k squared over 2m. So papalitan natin itong ang tawag dito, yung E ng L plus 1 over R squared ng H bar squared K squared over 2M times U. Ilipat natin sa kabilang side. So magiging minus, ito ay equal to 0. Okay. And then, pwede natin itong isulat as. So, multiply natin ito by negative 2m over h bar squared. So, ang matitira dito is d squared dr squared minus L times L plus 1 over R squared. So, ilipat na natin yan sa kabilang side. L times L plus 1 over R squared. Okay, and then cancel, this sa second term, cancel yung h bar squared, cancel yung 2m, ang matitira na lang ay negative k squared at ilipat natin yan sa kabilang side. Wait, teka. May negative dito at negative dito. Okay, so positive. Pag nilipat sa kabilang side, magiging negative k squared u. Okay. Now, remember na yung L ay integers. Siyempre, yung pinakasimple dyan na tawag dito na value ay kapag yung L ay equal to 0. So pag L ay equal to 0, magiging equal lang siya sa if L is equal to 0 is just d squared u dr squared is equal to So ito na. Sa second term, may U. may Ito pong middle na. dapat meron dito. Tama. Thank you. May U siya, so thank you. Ay, kailangan ko pang ulitin talaga yung kung explain yung mga jokes. Nag-explain na ako ng physics, pati jokes, explain pa. Mas nagagats kasi yung Ano na? Ano na? Kaya nga sila sumisigaw, di ba? Pero sa mga jokes ko, wala sumisigaw. Okay, anong solution dyan? Oh, yan ang pinaka-simpleng differential equation. Isa sa mga pinaka-familiar differential equation. 0. Hindi. Exponential, di ba? Exponential. Pero ano yan, tawag dito, imaginary yan. Complex yan. Pero kung gusto niyo lang i-describe yung real, gagamitin niyo dyan ay yung trigonometric function. So we can say na yung solution dito ay u of r is equal to a sine kr plus b cosine kr.
Okay? Konti na lang. At magsa 7:30 na. Hindi naman ako nag-extend tulad ng ibang mga teachers. Yung U ay nakuha natin kasi nag-change tayo ng variable. Actually, ang kailangan natin makuha dito ay yung R. Capital R. Paano natin i-define yung U? So kung titignan natin dito, nasa na ba yun? U is equal to small r times yung capital. So, ito ngayon ay R of R is equal to A sine KR plus B cosine KR. Ilipat ko na yung R dun sa kabila. Small r dito. So may over R tayo. So, tignan natin yung behavior ng radial solution for L equals 0 as R approaches infinity. Ano mangyayari sa first term? Pag pina-approach nyo sa infinity yung R. Sign sheet. Ga-approach siya sa? Bakit 1? Infinite ang hindi 0. Hindi mo pinapa-approach yung R to 0. Pinapa-approach mo siya to. Sorry. Pinapa-approach mo pala siya sa 0. Kasi wala, hindi nga tayo, sa infinite nga, hindi siya nag-exist. Diba? So, kasi infinite well to eh. Infinite spherical well siya. Diba? So, from A to 0. Okay, so pag pina-approach mo yung R to 0, ano mangyayari sa sin KR? Magiging 0 lang siya. Right? Diba? Kahit na meron kang R sa denominator. Okay? Sin KR, limit ng sin KR over R as R approaches 0 ay 1. Okay. Tama? I-expand nyo lang naman yung sin KR using infinite series, tapos i-divide nyo by R, makikita nyo yung R. Di ba ang infinite series ng sin KR, ang first term niya is R. O, i-divide nyo by R, 1 yung first term. Everything else ay magiging 0. Kalimutan nyo na yun, ano? Ha? Okay. Second term. Ano mangyayari sa second term? As R approaches 0. Again, expand yung cosine. Anong tawag dito? Using infinite series. Ang first term ng cosine is 1. So ang first term is actually 1 over R. At pina-approach nyo yung R to 0, yung first term mag-approach to infinity. So ayaw natin yung pangalawang solution na yan. So the only way to do that, or the only way to get rid of that is to say na B is equal to 0. Okay? Okay. Now, ang boundary ay nasa R equals A. At R equals A, wala ka na dapat makita na anong tawag dito, na wala nang probability na makita yung electron doon. So, yung sign, so ito na yung boundary condition. Yung sign KA ay dapat equal to 0. Which means na ang KA ay equal sa n times pi. Okay, integer values of pi. Right? Para ma-satisfy the equation. So, ang K dito is n pi over 8. Now, alam naman natin yung solution. Ang solution is, ang energy eigenvalue ay h bar squared k squared over 2m. Pero ang k, sabi natin, ay n pi over a. So, ito ay h bar squared over 2m
n squared pi squared over a squared. Okay. Now, notice na merong lumitaw na index or na variable na n. Okay? So yan yung ating principal quantum number. Kasi yung n na yan magre-range from 1, 2, 3, which describes yung states, okay, or orbits nung tawag dito, electron, or states ng electron. Diba, ang n equals 1 is the ground state. N equals 2 is the first excited state. N equals 3 is the second excited state, and so on and so forth. Pero mayroon pa tayong dalawa pang quantum numbers. Yung orbital angular quantum number at saka yung magnetic quantum number. M tsaka L at saka M. Since M is 0, yung L automatically ay 0 na. Di ba? Okay. So ito ay energy eigenvalues ng E sub N, L, M, pero ang L is 0, ang M is 0. Okay, yan ang energy eigenvalue. Anong solution? Anong solution? Ang solution is UR A sin K R. Yung A ay hindi pa natin alam, pero i-apply lang natin to normalization condition na ito. Asan yun? Ito, yung normalization condition na yan, at makukuha natin na ang A is equal to square root ng 2 over 8. Ano na equation? Saan na yun? Integral from 0 to infinity ng u squared dr. So, a squared sine squared kr dr ay dapat equal sa from 0 to, well, hindi 0 to infinity, 0 hanggang a. Bakit 0 hanggang a? Kasi any tawag dito, any distance greater than a, yung potential is infinite. So walang mag-exist na. Okay? So when you solve that, you get this one. So yung ating wave function ngayon ay psi n. Pag sinama na natin yung L at saka M, okay, psi n 0, 0, yung radial solution ay square root ng 2 over A. Okay. Sine ng KR, so n pi R over A kasi yung K is n pi over A. And then may over R ka dyan. Okay. Now, ano yung solution na M0, L equals 0? Ano yung normalization, ano niya? Normalized na solution. Okay, nandun yun sa tables. 1 over square root ng, ano yun? 1 over, square root ng 1 over 4 pi. So, kailangan pa natin i-multiply ito ng square root ng 1 over 4 pi. Kasi ito yung normalized solution ng spherical harmonics. So, psi n00 ay equal sa, so 2 divided by 4 is 1/2. So square root to ng 1 over 2 pi a sine n pi r over a all over r. So yan yung wave function at ito yung kanyang corresponding na eigenvalue.
So anong nakuha natin dito? Nakuha natin dito ay, ayoko nang magsalita kasi baka magaya ako sa ibang teacher. Anyway, na-derive natin dito yung tatlong quantum numbers. Principal, orbital angular momentum, tsaka magnet. Okay. So sa next meeting, i-describe natin further kung paano siya i-relate sa concept ng atom. Okay. Sige. Kung wala ng tanong, hindi tayo magkikita ng Wednesday, pero magkikita tayo sa